Noong unang panahon at ngayon, may mga kwentong hindi naluluma, mga sumpang bumubulong pa rin sa hangin, at pag-ibig na kayang talunin ang kahit anong mahika. Welcome sa panibagong serye ng Love Note Stories, kung saan ang mga fairy tale ay nangyayari sa totoong buhay. I-click na ang subscribe button at maniwala tayo sa hiwaga. Bawat umaga, pareho ang simula ng araw ni Leo. Nagigising siya sa isang kwartong hindi niya kilala. Titingin sa salamin at makikita ang isang estranhero. Hindi niya alam ang pangalan niya, ang edad niya, o kung nasaan siya. Isang blankong pahina. Ang tanging naroon ay isang sticky note na nakadikit sa salamin na may sulat kamay na alam niyang sa kanya galing, kahit hindi niya maalala kung kailan isinulat. Ang pangalan mo ay Leo? Huwag kang matakot. Magbihis ka. Pumunta ka sa parke. Sa bench sa ilalim ng puno ng akasya. At tulad ng isang robot na sumusunod sa programa, ginagawa niya ito. Araw-araw. Pagdating niya sa parke, sa mismong bench, laging may isang bagay na naghihintay. Isang mainit na tasa ng kape at isang maliit na bulaklak. Maya-maya, isang dalaga ang dadating at uupo sa tabi niya. May dala itong libro. Siya si Clara. At araw-araw, pareho ang kanilang simula. Hi! Ako si Clara. Pwedeng makiupo? Sige. Sa tingin ko, ako si Leo. At mula doon, mag-uumpisa ang kanilang kwento. Kukwentuhan siya ni Clara tungkol sa mga bituin. Magbabasa sila ng tula. Maglalakad sa parke. At sa bawat tawa, sa bawat pag-uusap, ang blankong isip ni Leo ay unti-unti nang napupuno ng kulay. Sa piling ni Clara, nararamdaman niyang buo siya. Nararamdaman niyang siya, si Leo. Ngunit, alam nilang dalawa ang katapusan. Sa paglubog ng araw, kailangan niyang umuwi. Dahil sa pagtulog niya, ang lahat ay mabubura. Ang sumpa. Clara, mamimiss kita. Kahit alam kong bukas, hindi na kita maaalala. Okay lang, Leo. Magkikita pa rin naman tayo bukas. Ipakikilala ko ulit ang sarili ko. Handa akong gawin yon, araw-araw. Ang hindi alam ni Leo, si Clara ang dahilan kung bakit siya bumabalik sa parke. Siya ang nagsusulat ng notes sa salamin gabi-gabi bago umuwi. Siya ang nagiiwan ng kape. Siya ang kanyang anghel na tagabantay. Nakilala niya si Leo 1 taon na ang nakalipas. Isang araw, matapos magsimula ang sumpa nito. At mula noon, hindi na niya ito iniwan. Mulit isang araw, may nag-iba. Clara? Ang pangalan mo? Bakit parang pamilyar? At ang kape? Alam kong ganito ang timpla na gusto ko. Paano? Dahan-dahan, may mga pirasong nananatili. Isang ngiti, ang tunog ng tawa ni Clara, ang pakiramdam ng kamay nito sa kamay niya. Ang sumpa ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Ang pag-ibig ni Clara ay mas malakas. Isang hapon, habang naglalakad sila, biglang huminto si Leo. Clara, naalala ko. Ang kahapon. Naalala kong kasama kita. Naalala kong masaya ako. Sa unang pagkakataon, hindi lang isang araw ang hawak ni Leo. Hawak na niya ang dalawa. At sa mga mata ni Clara, na puno na ng luha lang saya, alam niyang ito na ang simula. Kinabukasan, paggising ni Leo, wala na ang sticky note sa salamin. Sa una, natakot siya. Ngunit nang tingnan niya ang side table, naroon ang isang tasa ng kape at isang bulaklak. At sa tabi nito, si Clara, nakangiti.
Good morning, Leo. Hindi na niya kailangang pumunta sa parke dahil ang kanyang umaga, ang kanyang alaala, ang kanyang tahanan ay nasa harapan na niya. Ang sumpa ay hindi nabasag ng isang halik o isang mahikang salita. Nabali ito ng pasensya, ng pag-aalaga at ng isang pag-ibig na handang magpakilala araw-araw.